At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may 5 ng narinig tayo na laman nung ikalawang warrant na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso or kung hindi tama ang proseso, hindi na dapat maulit. So, importante yon. At syempre, yung mga OFW natin na nasa ibang bansa, nanganganib talaga at natatakot kung dito mismo sa sariling bansa, natatangay ang isang dating Pangulo na may edad na at may sakit. Paano pa raw sila? Kaya nais nilang malaman kung ganun na pinaglalaban natin yung mga na peperwisyo, na kukonvict pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi. Paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, isa pa, medyo marami pong galit at nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Lumalim ang emosyon in the sense na nakita nila na maraming pagkakamali, at least yung 3 na binanggit ko na paulit-ulit na rin lumalabas sa social media. Kung tutuusin, very contrapuntal na siya, very anticlimactic na siya kasi paulit-ulit na yung lumalabas pati sa mainstream. Lumalalim ang ating kaalaman at mas lalo tayong nagagalit kasi labis-labis na ang dagok sa ating soberanya. At nababalitaan natin, labas-masok ang Amerika. Kahit hindi EDCA sites, ang katutak pa daw na Typhoon missiles ang pinapasok. Labas-masok din ang China sa ating karagatan at sa West Philippine Sea. Ngayon, dinadampot na lamang ang mamamayang Pilipino at dinadala sa The Hague. May natitira pa ba sa bansang Pilipinas? Nakakaawa naman tayo kung ganyan. So, kung lumala, sa palagay ko, lumalim ang pag-uunawa ng taong bayan. I think yun ang kontribusyon. Kasi, maski pro Duterte, pro Marcos, hindi na naging partisan, parang lahat medyo nagkaliwanag ng kaunti kahit papano. Palagay ko, lampas-lampas na to sa Duterte at Marcos. Ang pinag-uusapan na dito, yung soberanya ng ating bansa. Mabigat na to Ibang usapan na to, kung ano-ano nang dagok ang nangyayari. Eto nga, yung mga EDCA sites, yung mga Typhoon missiles, yung sangkatutak na banggaan, kuno dyan sa West Philippine Sea. Ano lang matitira sa atin? Pati yung mamayan, dinadampot na lamang at naging probinsya na tayo ng The Hague. Hindi pa tayo maabot doon. Yung binasa ko 3 pa lang, preliminary finding pa lang to, na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na iaresto si dating Pangulo, na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok doon sa pag-aresto ni Presidente Duterte at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Well, unang-una, magkaliwanagan dun sa sinasabi na international law, hindi naman pangkaraniwang practice yan, hindi naman araw-araw na yan ang pinapractice ng abogado. Kinakailangan siguro yung ex-justice, yung mga framers ng konstitusyon, ang dating mga mambabatas, hindi ko alam, or else yung mga expert din sa international law. Pagkatapos nun, yung iba pa. Maraming nagsusulat di ba? Pero pag nabasa mo yung pahayagan, parang hindi naman sila neutral, parang lahat may panig. Iniiwasan natin yon hanggat kaya. Pagkatapos noon, yun nga, yung katulad ng sinabi ko kanina, yung mga OFW, gusto malaman kung talagang maipagtatanggol ba natin sila. Eto na nga dito sa Pilipinas, paano pa daw sila nagkakayod at naghahanap buhay sa ibang bansa. Kayang-kaya silang kunin, at saka yung mga nakakulong, makakauwi pa daw sila, paano ba? Tapos, yun nga, sino mananagot? Maraming tanong pa rin talaga. Oo, ang balita, di ba, yung haka-haka, yung mga kapulisan to, si Senator Bato, Albayalde, di ba? Yung, Leonardo Danao, sino isa? Kalimutan ko.
Hindi, 5 eh. O, Leonardo Mata Tanaw. O, tama, 5. And then ba to? Oo. Ang alam ko, 5. 5 nandun sa warrant. Pero chismis lang yun, hindi pa lumalabas. Kaya hindi ako mag-group effort base sa chismis. Nakita ko nga maintang ulo nila kay Johnny. At ako, nararamdaman ko ang paghihimutok ng ating mga OFW. Ramdam na ramdam ko. Kaya nga, mahalaga itong pagsisiyasat para una, malaman natin kung karapat-dapat ba ang nangyari kay Presidente Duterte at kung sakali maiuwi pa ba natin yan. Ikalawa, kung isa pa yun nga ang isang dahilan na si Senator Bato nagpaabot na gusto rin niyang lumahok sa hearing at kung sakali may second hearing. Sabi ko, hindi pa sure. At abala ang lahat kung ito ang nangyari sa dating Pangulo, anong mangyayari sa mga kapulisan at sa pangkaraniwang tao kung madali sila ng iba't iba pang warrant. Kasi alam natin na hindi naman ito nag-iisa kundi tuloy-tuloy. Well, para sa akin, at narinig ko si Presidente Duterte, tulad ng ama ko pareho nilang sinasabi, haharap ako sa anumang kaso at paglilitis sa Pilipinas. Pero kapag sa ibang bansa, hindi ko kakayanin yon. Kasi syempre, yung tatay ko, di ba, dinala rin sa US. Ayun. Sabi niya, ayoko. Dapat sa Pilipinas, iuwi ninyo ako, haharapin ko yan. Ganun din ang sinasabi ni Presidente Duterte. Kaya daw niyang sagutin lahat yan, basta dito sa Pilipinas, sa husgadong Pilipino. Sasagutin daw niya at papayag siya malitis. Tama. May urgency talaga kasi alam nga natin may second, may third warrant pa raw. Kaya kinakailangan mabunyag na lahat ng pagkakamali at wag na kailanman maulit. At kung kinakailangan paltan yung polisiya, yung batas, tignan na natin at magkasundo tayo para maiwas to.